Sa isang lumang unibersidad sa gilid ng lungsod, may isang dalagang palaging mapapansin ng mga gwardya at estudyante dahil sa kanyang kakaibang presensya. Tahimik lang siya, halos hindi umiimik sa klase. Pero kapansin-pansin ang kanyang ganda. Maputi, mestisa, may singkit na matang tila laging may malalim na iniisip. Ang pangalan niya ay Rina, isang 21 taong gulang na college student sa kursong Fine Arts. Sa bawat araw na lumilipas, para bang mas pinipili niyan mapag-isa kaysa makihalubilo. Hindi siya masungit, pero may distansyang inilalagay sa lahat at tila ba may sarili siyang mundo na hindi kayang pasukin ng kahit sino. Sanay na si Rina sa katahimikan, lumaki siyang may mahina ang baga, kaya noong bata pa siya, madalas siyang hindi pinapasok sa paaralan kapag tagulan. Nakahiligan na rin niyang magpinta dahil sa mga panahong iyon na wala siyang ibang makausap kundi ang mga kulay at linya sa kanyang canvas. Kaya kahit na yung nasa kolehiyo na siya, dala-dala pa rin niya ang gawin ng pagiging mag-isa. Tuwing hapon, matapos ang klase ay diretso siya sa likod ng campus kung saan may isang lumang puno ng akasya. Doon siya madalas na upo sa lilim, may dalang sketchpad at lapis, at buong hapon siyang nagpipinta habang pinapakinggan ang simoy ng hangin. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may napapansin siyang kakaiba. Hindi na ito ang ordinaryong katahimikan na kinasanayan niya. Sa tuwing napapatingin siya sa paligid, pakiramdam niya ay may matam na katutok sa kanya mula sa dilim. May malamig na hangin na dumaraan sa batok niya kahit mainit ang araw. May mga oras na akala niya may gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, ngunit paglingon niya ay wala namang tao. Pinagsasawalang bahala niya ito noong una. Iniisip niyang baka guni-guni lang ito, dala ng pagod at stress sa eskwela, pero habang tumatagal, hindi na ito maikakailang may presensyang hindi niya maintindihan. Isang hapon, habang abala siya sa pagpipinta, napansin niyang ang imaheng unti-unting lumilitaw sa kanyang canvas ay hindi galing sa kanyang isipan. Isa itong lalaking may mapupulang mata, matangos ang ilong, matipuno ang katawan, at may lungkot sa kanyang tingin na tila ba nananawagan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ideyang ito. Hindi niya kilala ang lalaking iyon, ngunit parang pamilyar na pamilyar ito sa kanya. Napahinto siya at tinitigan ang iginuhit, at sa kaibuturan ng kanyang puso ay may bahagyang pagkabog, para bang may ugnayang hindi niya maipaliwanag sa imahe ng lalaking ito. Kinagabihan, matapos ang klase, nagpasya si Rina na dumaan sa lumang daan sa gilid ng campus. Madilim na ang langit at halos walang ibang estudyanteng naglalakad doon. Ang daan ay may mga puno sa magkabilang gilid at may matandang gusaling abandonado sa dulo. Habang naglalakad siya, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na boses. Isang lalaking tila nananawagan. Rina. Huminto siya, tumikhim, tumingin sa paligid. Wala siyang nakita, ngunit hindi niya maikakaila na narinig niya ang kanyang pangalan. Nagmadali siyang umuwi, kinakabahan pero pilit na kinaalmang sarili. Sa kanyang pag-uwi, nagkulong siya sa kwarto at sinubukang magpinta muli. Pero sa bawat stroke ng kanyang lapis, paulit-ulit na lumilitaw ang parehong mukha ng lalaking mapupula ang mata. Hindi na niya kayang itago sa sarili. May koneksyon siya sa nilalang na ito, ngunit hindi pa niya alam kung sino ito o kung bakit parang minumulto siya ng sariling obra. Hindi niya alam. Sa bawat hakbang niya sa lumang daan, sa bawat tingin niya sa paligid, at sa bawat oras na mag-isa siya sa ilalim ng puno, may isang nilalang na matagal nang nakamasid sa kanya. Isang engkantong vampira na matagal nang nakakulong sa pagitan ng dilim at liwanag, at ngayon ay unti-unti nang lumalapit sa mundong ginagalawan ni Rina. Kinabukasan, tila may naiwan pa ring bigat sa dibdib ni Rina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit buong magdamag ay para siyang ginising ng paulit-ulit ng hindi maipaliwanag na pakiramdam.
Napakalinaw ng kanyang panaginip kagabi. Isang lalaki, may malamlam na mga matang tila puno ng hinanakit, ang lumalapit sa kanya sa gitna ng dilim. Hindi siya natakot sa presensya nito. Bagkus ay parang nahulog ang damdamin niya sa katahimikan ng boses nito. Sa paraan ng pagtitig nito sa kanya at sa haplos nitong halos hindi niya maramdaman pero nag-iwan ng panginginig sa kanyang balat. Ang pinaka hindi niya malilimutan ay ang halik nito sa kanyang leeg. Marahan, malamig, pero may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Pagkagising niya, natagpuan niya ang sarili niyang basang-basa ng pawis. At lalo siyang kinilabutan nang mahaplos niya ang gilid ng kanyang leeg na tila may naiwan talagang bakas ng labi, bagamat walang marka. Habang papasok sa klase, tahimik lang si Rina. Hindi siya makapag-focus sa lectures. Sa dami ng gumugulo sa isip niya, hindi lang panaginip ang iniisip niya, kundi pati ang imahe ng lalaking iginuhit niya kahapon. Hindi siya sanay ng ganito. Sanay siyang kontrolado ang damdamin. Sanay siyang mag-isa. Pero ngayon, pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Parang may aninong sumusunod sa bawat kilos niya, bawat tingin niya sa salamin, bawat paghinga niya. At sa kabila ng lahat, hindi ito nakakatakot para sa kanya. Sa totoo lang, may bahagi sa kanya na nasasabik na parang hinihintay kung kailan muling lalapit ang presensya na iyon. Paglabas ng klase, imbes na umuwi agad, ay dumiretso siya sa kanyang paboritong lugar sa likod ng campus. Tahimik doon at walang ibang estudyanteng dumadaan. Naupo siya sa ilalim ng akasya, inilabas ang sketchpad at sinubukang iguhit muli ang mukha ng lalaki sa kanyang panaginip. Hindi siya sigurado kung saan nanggagaling ang imahe. Pero sa bawat linya, sa bawat anino, lalong nabubuo ang karakter ng lalaking iyon sa kanyang isip. Matamos ang ilong, matitigas ang panga, malalim ang tingin, at sa mga mata nitong pulang-pula ay may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niyang tumigil ang hangin. Tumingin siya sa paligid at sa malayo, sa ilalim ng lilim ng mga puno, may nakita siyang dalawang matang pulang-pula na nakatitig sa kanya. Mabilis siyang napalingon pero wala siyang nakita. Bumalik ang hangin at kasabay nito ay ang panginilabot sa kanyang batok. Paglabas ng klase, imbes na umuwi agad, ay dumiretso siya sa kanyang paboritong lugar sa likod ng campus. Tahimik doon at walang ibang estudyanteng dumadaan. Naupo siya sa ilalim ng akasya, inilabas ang sketchpad at sinubukang iguhit muli ang mukha ng lalaki sa kanyang panaginip. Hindi siya sigurado kung saan nanggagaling ang imahe, pero sa bawat linya, sa bawat anino, lalong nabubuo ang karakter ng lalaking iyon sa kanyang isip. Matangos ang ilong, matitigas ang panga, malalim ang tingin, at sa mga mata nitong pulang-pula ay may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niyang tumigil ang hangin. Tumingin siya sa paligid at sa malayo, sa ilalim ng lilim ng mga puno, may nakita siyang dalawang matang pulang-pula na nakatitig sa kanya. Mabilis siyang napalingon pero wala siyang nakita. Bumalik ang hangin at kasabay nito ay ang panginilabot sa kanyang batok. Nagmadali siyang umalis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla. Sa paglalakad niya pauwi, ramdam niyang may sumusunod sa kanya. Pero sa bawat lingon niya, ay wala siyang makitang kahit sino. Pagdating niya sa bahay, agad siyang pumasok sa kwarto at isinara ang mga bintana. Hindi niya maalis sa isip ang mga matang iyon. Nagtago siya sa ilalim ng kumot, pinilit makatulog. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakapikit, ay naramdaman niyang parang may malamig na hanging dumaan sa kanyang silid. Muli na namang bumalik ang kanyang panaginip. Sa panaginip na ito, naroon muli ang lalaking mapula ang mata. Nakatayo sa harap niya, nakasuot ng itim na coat at may maputlang balat na tila hindi naaarawan. Ngunit imbes na magsalita, lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang mukha. Sa bawat dampi ng mga daliri nito sa kanyang balat ay tila nawawala ang bigat ng katawan niya.
Isang bulong ang narinig niya mula sa labi nito. Hindi ko na kayang magtago pa, Rina. Nagising siyang nanginginig at sa gilid ng kanyang kama ay may kakaibang dampi ng lamig. Tumayo siya, lumapit sa bintana at sa madilim na kalsada sa labas ng kanilang bahay ay may nakatayo sa lilim ng poste ng ilaw. Isang aninong hindi niya matukoy ang anyo, ngunit ramdam niyang ito ay napamasid. Sa loob-loob niya, nagsimulang umusbong ang isang tanong na hindi pa niya kayang bigkasin. Sino ang lalaking ito at bakit parang kilala na niya ito bago pa man nila tuluyang magkita? Kinabukasan, habang naglalakad si Rina papunta sa unibersidad, may kakaibang pakiramdam siyang hindi maalis. Parang may hinihintay siyang hindi niya matukoy, pero sigurado siyang may darating. Tulad ng dati, tumuloy siya sa kanyang paboritong pwesto sa likod ng campus, sa ilalim ng malawak na acacia tree. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga ibon at ihip ng hangin ang maririnig. Naupo siya sa kanyang lumang bangko, binuksan ang sketchpad at nagsimulang gumuhit. Ngunit bago pa man tuluyang sumayaw ang lapis sa papel, may napansin siyang kakaiba sa kanyang locker nang dumaan siya sa building. May nakapatong na maliit na supot, itinim at balot ng pulang sinulid. Nasa ibabaw nito ang isang bulaklak na hindi niya inaasahang makikita kailanman sa eskwelahan. Isang sariwang itim na rosas, may mga patakpa ng hamog sa mga talulot nito at katabi nito ang isang maliit na papel. Nakalagay sa papel ang isang mensahe na pumunit sa kanyang katahimikan. Ipininta mo ako kahapon. Gusto kong makilala mo ako ng totoo. Hindi niya alam kung matatakot siya o kikiligin. Walang lagda ang papel at wala ring nakasulat na pangalan. Ngunit sa kanyang dibdib ay may tila kumalabog na pag-amin. Alam niyang ito ay mula sa lalaking nasa kanyang mga panaginip. Bitbit ang bulaklak. Naglakad siya papunta sa puno ng akasya. Habang lumalapit siya sa lilim nito, napansin niyang kakaiba ang hangin. Mas malamig kaysa karaniwan. Para bang hindi lang ito simoy ng kalikasan, kundi hininga ng isang nilalang na hindi galing sa mundo ito. Naupo siya, inilabas ang kanyang sketchpad at sinimulan muling iguhit ang lalaking may mapupulang mata. Habang dahan-dahang lumilitaw sa papel ang imahe ng lalaki, napansin niyang tila may aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Hindi siya gumalaw, ngunit ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, may boses na mahina ngunit malinaw, malamig ngunit puno ng emosyon. Rina, bulong ng tinig at agad siyang napalingon. Sa harap niya, ilang dipa lamang ang layo, ay nakatayo ang isang lalaki. Matangkad ito, may makakapal na buhok, maputlang balat at mapupulang matang tila nasasaktan. Suot nito ang isang itim na coat at ang presensya nito ay hindi mo maikakailang hindi pangkaraniwan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa ilang segundong iyon, parang tumigil ang oras. Hindi siya nakapagsalita, ni hindi rin kumilos ang lalaki. Mulit sa titig nito ay may laksang emosyon, kalungkutan, pananabik at pag-aalinlangan. Ako si Seth, mahinang wika ng lalaki. Ang boses ay may halong lamig at pagod. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ko na kayang manatili sa dilim kung nasisilayan na kita sa liwanag. Nabigla si Rina. Hindi siya makapaniwala na ang imahe sa kanyang mga panaginip at guhit ay ngayon ay nasa harapan niya. Pero hindi ito panaginip. Ramdam niya ang presensya nito, ang bigat ng hangin sa paligid at ang malamig na titig na lumulusot sa kanyang kaluluwa. Pinilit niyang magsalita, ngunit ang lumabas lamang ay isang tanong, bakit ako? Lumapit si Seth, dahan-dahan at maingat. Hindi ko alam kung bakit ikaw, pero sa bawat taon ng katahimikan, ikaw lang ang nakarinig sa akin. Ikaw lang ang nakaramdam. At sa mga guhit mo, unti-unti ming binuksan ang lagusan para makita mo ako. Parang bangungot at panaginip ang saglit na iyon. Hindi niya alam kung tatakbo siya o mananatili. Pero isang bahagi sa kanya ang humihila sa kanya palapit. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa hindi may paliwanag na koneksyon. Ang presensya ni Seth ay parang awit na dati nang narinig ng kanyang puso, ngunit ngayon lamang nauunawaan ang liriko. Bago pa man siya makapagtanong muli, naglakad palayo si Seth. May oras pa, hindi ko pa pwedeng manatili ng matagal, pero babalik ako. At sa pagbalik kong iyon, dadalhin ko ang mga sagot. Iniwan siyang tulala si Rina sa ilalim ng puno akasya, hawak ang itim na rosas na tila hindi nalalanta. Tumingin siya sa sketchpad at sa guhit ni Seth may biglang dumagdag, isang aninong nakatayo sa tabi ng punong iyon na hindi naman niya ginuhit kanina. Doon niya napagtanto, hindi siya ang kumokontrol sa kanyang mga kamay tuwing siya'y nagpipinta. At ang bawat guhit na iyon ay paanyaya ng isang nilalang na unti-unting bumubuo ng sarili nitong daan patungo sa kanyang mundo. Sa mga sumunod na araw ay hindi na naging normal ang mga gabi ni Rina. Sa tuwing pipikit siya, muling bumabalik ang presensya ni Seth sa kanyang panaginip. Palaging nakatayo sa dilim, palapit ng palapit sa kanya, tila bang may nais sabihin ngunit laging napuputol ang sandali. Hindi na siya natatakot. Sa halip pakiramdam niya ay hinahanap-hanap niya ang mga saglit na iyon, para bang may hinihintay ang puso niya na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Sa araw, muli siyang bumabalik sa ilalim ng acacia tree. Doon siya muling gumuguhit, at sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang detalye ng kanyang mga iginuguhit. Ang mata ni Seth, ang hugis ng labi nito, ang itsura ng mga kamay niyang malamig, ngunit tila may sariling alaala ng haplos. Hanggang isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong iyon, hindi sa panaginip kundi sa mismong realidad, ay muling lumitaw si Seth. Lumitaw ito sa gitna ng dilim, wala ng pag-aalinlangan, at marahang lumapit sa kanya na parang takot na matakot siya. Ngunit hindi na siya umatras. Sa halip, tumayo siya at hinarap ito. Tinatanggap ang presensyang matagal niyang naglalakad sa pagitan ng kanyang mga guhit at panaginip. Ako si Seth, sabi nito muli, ngunit sa pagkakataong ito ay may lakas na sa kanyang boses, parang may mas matatag ng layunin. Hindi ako tao, Rina. Hindi rin ako ganap na engkanto. Isa ako nilalang na isinumpa ng sariling lahi, itinapon sa pagitan ng dalawang mundo. Ilang siglo na akong naglalakad sa anino, naghahanap ng paraan para makaalis sa pagkakakulong. Ngunit ikaw lang ang nakakita sa akin. Ikaw lang ang nakaabot sa akin. Napalumok si Rina, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang unti-unti niyang natatanggap. Hindi siya nababaliw. Ang mga panaginip niya ay totoo. Ang mga guhit niya ay hindi imahinasyon. Bakit ako, muli niyang tanong, mas mahinahon na ngayon? Hindi ko rin alam, sagot ni Seth. Ngunit sa bawat guhit mo, unti-unti kong naramdaman na may daan palabas sa dilim. Sa bawat patak ng lapis mo sa papel, nagkaroon ako ng anyo, ng tinig, ng daan patungo rito. At ngayong narito ako, hindi ko na kayang umiwas. Alam kong bawal, alam kong mapanganib, pero gusto kitang makilala. Umupo sila sa ilalim ng puno, magkatabi ngunit hindi pa magkadikit. Tahimik ang paligid, tanging malamig na hangin ang dumadaloy sa pagitan nila. Unti-unti nilang sinimula ng pag-uusap. Si Seth, bagamat nilalang na hindi sanay makihalubilo, ay may mga alaala na halos nakalimutan na niya sa tagal ng kanyang pagkakahiwalay sa mundo ng tao. Si Rina naman ay natuto lamang makinig, at sa bawat salitang binibitawan ni Seth, lalo niyang nauunawaan ang lalim ng pagkakakulong nito, isang buhay na walang direksyon, walang liwanag at walang pagmamahal. Ngunit higit sa lahat, napansin niya ang pagbabago sa mga mata ni Seth. Noong una, ang mga matang iyon ay puno ng lungkot at pighati. Ngunit habang lumalalim ang gabi at humahaba ang pag-uusap nila, unti-unti itong nagkakaroon ng init. At sa gitna ng katahimikan, hindi na nila napigilan ang natural na paglapit ng kanilang mga damdamin.
Hindi ito marahas, hindi rin ito inaasahan. Isa lamang itong marahang pagkilos ng dalawang nilalang na tila ba matagal nang hinihila ng kapalaran palapit sa isa't isa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa ikasandaan na pagkakataon, dahan-dahang inilapik ni Seth ang kanyang mukha at si Rina sa halip na umiwas ay pumikit. Ang kanilang unang halik ay malamig, hindi dahil sa takot kundi dahil iyon ang unang halik ni Seth sa maraming siglo. Isa itong halik na puno ng pagnanasa, ngunit pinipigilan. Isang halik na may pangakong hindi kayang bitawan. Matapos ang ilang sandali, naghiwalay ang kanilang mga labi, ngunit hindi ang kanilang mga mata. Baka hindi ko kayang manatili, bulong ni Seth. Baka hindi ko kayang bigyan ka ng normal na buhay. Pero narito ka, sagot ni Rina. At sa ngayon, sapat na iyon. Sa mga sumunod na gabi, patuloy silang nakikita sa ilalim ng parehong puno. Patuloy nilang kinilala ang isa't isa, sa katahimikan, sa mga kwento at sa mga titig. At habang ang mundo ni Rina ay patuloy sa pag-ikot, unti-unti siyang nahuhulog sa nilalang na hindi kabilang sa kanyang mundo. Ngunit sa puso niya, alam niyan ang bawat segundo na kapiling niya si Seth ay mas totoo kaysa alinmang araw na lumipas sa kanyang buhay. Ang kanyang mundo ay unti-unti nang nagbabago. At sa gitna ng gabi, sa piling ng isang engkantong vampira, natagpuan niya ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Sa mga sumunod na gabi, lalong lumalim ang ugnayan ni Rina at Seth. Hindi na ito basta kakaibang pagkakakilala o nakaka-curious na koneksyon. Isa na itong tahimik na pagsuko sa damdaming hindi nila mapangalanan. Tuwing nagkikita sila sa ilalim ng akasya, hindi na lamang sila basta nag-uusap. Tahimik silang magkasama, minsan nagpipinta si Rina, habang pinapanood siya ni Seth mula sa lilim ng puno o kaya'y magkahawak lang ng kamay habang nakasandal sa ugat ng matandang puno. Pinakikinggan ang mga kuliglig sa paligid. Wala silang pangakong binibitawan, ngunit bawat sulyap, bawat haplos ay may bigat na parang sinasabing, nandito lang ako. Ngunit isang gabi, habang pareho silang tahimik sa ilalim ng puno, mas malamig ang simoy ng hangin kaysa karaniwan. Ramdam ni Rina ang tensyon sa mga mata ni Seth. Tila may dinadala ito na hindi niya pa ring maibahagi. Humarap ito sa kanya at marahang nagsalita. Rina, may kailangan akong sabihin. Tahimik siyang tumango. May mga gabi na hindi ko kayang labanan ang sarili ko. Sa loob ng daan-daang taon na pagkakakulong sa dilim, nasanay akong magtago, magpigil, hindi humawak. Hindi magmahal. Pero ngayon, sa bawat haplos ko sa'yo, sa bawat tingin, sa bawat halik, may bagay sa loob ko na unti-unting gumigising at natatakot akong baka hindi ko ito makontrol. Hindi na siya nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Seth at tinala ito sa kanyang pisngi. Hindi ako natatakot sa'yo, bulong niya. Natatakot lang akong mawala ka. Dahan-dahang lumapit si Seth at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Ngunit hindi ito tulad ng unang halik nila. Ito ay mas matagal, mas marahas ang pagnanasa, mas sabik, mas nag-aalab. Ang bawat halik ay tila alon ng damdaming matagal nang ikinulong sa loob ng katawang naglalakad sa dilim. Sa gabing iyon, tumakas sila papunta sa isang lumang silid-aklatan sa kabilang bahagi ng campus na halos hindi na ginagamit. Binuksan ni Rina ang sirang pinto gamit ang ekstrang susi na dati niyang ginamit sa art exhibit nila. Sa loob ng lumang silid na puno ng alikabok at amoy ng lumang papel, tumambad ang katahimikan na tila nakalaan lang sa kanila. Sa ilalim ng sirang chandelier at paligid ng mga lumang libro, doon nila muling hinayaan ang kanilang mga katawan na magsalita. Dahan-dahang hinubad ni Seth ang coat niya at lumapit kay Rina. Inalalayan niya itong maupo sa mesa at sa bawat dampi ng kanyang labi sa balat ni Rina, isang parte ng pagkatao niyang matagal nang natulog ang muling nagising.
Hindi ito isang akto ng simpleng pagnanasa. Isa itong pagsasama ng dalawang kaluluwang sabik sa init ng isa't isa. Sa bawat haplos ni Seth, mararamdaman ang pagpipigil. Parang takot siyang saktan si Rina. Ngunit si Rina naman ay buong loob na yumakap sa kanya, hinawakan ang kanyang batok at bumulong. Ako ang bahala sa iyo. At doon, sa gitna ng lumang silid-aklatan, pinagsaluhan nila ang isang gabi ng marahan ngunit matinding pagsasanib. Parang pagtikim sa isang bagay na matagal nang pinagkaitan. Nang matapos ang gabing iyon, wala silang sinabi. Nakahiga lang silang magkatabi sa lumang mesa. Pinakikinggan ang kabog ng kanilang mga puso. Sa mga mata ni Seth, nandoon ang takot, pero nandoon din ang tiwala. Ito ang unang pagkakataon, bulong niya, na naramdaman kong buo ako. Salamat. Tumingin si Rina sa kanya at mumiti, pagod ngunit payapa. Hindi mo kailangang magpasalamat sa pagmamahal, tugon niya. Dahil ang pagmamahal ay hindi binabayaran, ibinibigay ito. Ngunit sa likod ng gabing iyon, may unti-unting dumadalang hangin. Pakiramdam ni Seth, hindi na siya nag-iisa sa dilim. At kahit wala siyang sinasabi, alam niyang may nagmamasid sa kanila. Mga matang hindi sang-ayon sa pagsasamang iyon. Ngunit sa gabing iyon, wala muna siyang pakialam. Sa piling ni Rina, kahit panandalian, naranasan niya kung paanong maging tunay na buhay. Hindi na muling naging pareho ang mga gabi ni Rina, matapos ang gabing iyon sa lumang silid-aklatan. Sa bawat pagdampi ng hangin sa kanyang balat, sa bawat sulyap niya sa buwan, naaalala niya ang bawat halik at haplos ni Seth, ang malamig na palad nitong naging kanlungan ng init ng kanyang katawan. Ang mga matang puno ng pagnanasa, ngunit laging may dalang pag-alala. Ngunit habang siya'y lumulutang sa alon ng damdaming iyon, si Seth ay unti-unting dinadalaw ng isang tahimik na pangamba na hindi niya maipahayag. Hindi ito dahil sa kanilang ginawa, kundi dahil sa kung sino siya at sa kung anong mundo siya kabilang. Sa loob ng mga daang taon, itinago ni Seth ang kanyang sarili sa mga mata ng mga tagapagbantay, mga engkantong naglalakad sa pagitan ng mundo, ng tao at mundo ng hindi maipaliwanag. Sila ang nagpapanatili ng balanse, sila ang nagbabantay ng mga hangganan. At noon pa man, ipinagbabawal na ang pagmamahala ng nilalang ng dilim at mortal na tao. Sa mga mata ng kanyang lahi, si Seth ay isa ng traidor, isang panganib, isang puwersang maaaring gumambala sa takbo ng dalawang mundo. At ngayon, sa pagbabalik ng kanyang anyo at damdamin, kasabay rin ito ang unti-unting paggising ng mga nilalang na minsan na niyang tinakasan. Isang gabi, habang nagpapahinga si Rina sa kwarto niya, may narinig siyang kaluskos sa labas ng bintana. Akala niya si Seth muli, ngunit sa pagsilip niya sa dilim ay wala siyang nakita. Sa halip, isang biglaang ihip ng malamig na hangin ang pumasok sa kwarto. At kasunod nito ay ang pakiramdam na tila may mga matang hindi niya nakikita, pero ramdam niyang nakatitig. Muli siyang napatingin sa kanyang mga guhit. Sa canvas na matagal na niyang hindi tinatapunan ng pansin, ay unti-unting lumilitaw ang mga imaheng hindi niya ginuhit. Mga aninong balot ng usok, mga matang walang itim, at mga simbolong hindi niya alam kung saan niya natutunan. Napaatras siya, kinilabutan, at doon niya naisipang puntahan si Seth. Sa ilalim ng akasya, naroon muli si Seth. Nakaupo, nakayuko at tila balot ng bigat ng daigdig. Nang maramdaman niya ang paglapit ni Rina, agad siyang tumayo at niyakap ito ng mahigpit, para bang may gusto siyang protektahan. May paparating, mahina niyang sabi. Alam na nila. Sino? Tanong ni Rina, nanginginig sa tinig. Ang mga nilalang ng dilim, ang mga tagapagbantay. Hindi sila sang-ayon sa ating koneksyon. Hindi nila kailanman tinanggap na ang isang tulad ko ay magmahal ng tao. Bago pa man makapagsalita si Rina, may dumating na hangin na tila mas mabigat pa sa ulan. Mula sa paligid,
unti-unting nagsilabasan ang mga nilalang na hindi kayang makita ng karaniwang mata. Mga nilalang na balot sa usok, may mga pakpak na parang usang nasunog at mga mata nilang walang emosyon. Pinalibutan nila si Seth at Rina at sa gitna nila ay lumitaw ang isa. Mas matangkad, mas tahimik at may presensyang kayang pasukuhin ang pinakamalakas na loob. Siya ang matandang tagapagbantay, ang nagsusustento ng hangganan sa pagitan ng kanilang mundo at ng mundo ng tao. Masyado ka nang matagal sa liwanag, Seth, malamig nitong sabi. Panahon na para bumalik ka sa kadiliman. Dala mo na ang sumpa at ngayon may isa ka pang nilapastangan. Yumakap si Rina kay Seth. Hindi siya umiiyak, pero mahigpit ang hawak niya. Tila nagsasabing hindi siya aalis. Hindi ko siya pinili dahil sa kung sino siya. Matapang niyang sagot. Pinili ko siya dahil minahal ko siya. Ngunit walang pakialam ang mga tagapagbantay. Isa sa kanila ay kumilos at pilit na inalis si Rina sa pagkakayakap kay Seth. Sa tensyon ng sandaling iyon, nasugatan si Rina sa braso. Isang hiwa na agad dumugo at sa gitna ng pangyayaring iyon, bumagsak ito sa lupa. Doon ay sumigaw si Seth. Hindi niya alintana ang mga batas. Hindi na niya inisip ang kahihinatnan. Sa pagkakakita niyang nasaktan si Rina, agad siyang lumapit at sinapo ang sugat nito gamit ang sariling kamay. At sa gitna ng lahat, marahan niyang isinubo ang bahid ng dugo mula sa sugat ni Rina, isang bawal na ritual, isang hakbang na maaaring tuluyang pumutol sa kanyang ugnayan sa kanyang pinanggalingang lahi. Sa kanyang ginawa, lumiwanag ang paligid, isang uri ng liwanag na hindi mata ang nakakakita, kundi damdamin. Ang mga tagapagbantay ay napaatras, tila nasindak sa naging hakbang ni Seth. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa desisyong iyon na buong tapang na lumabag sa batas ng kanilang mundo. Alam kong ito na ang wakas ko, mahina niyang sabi habang pinapahira ng sugat ni Rina. Pero kung mamamatay man ako o mawala, gusto kong ito ang huling alaala ko, na kahit isang beses, iniligtas kita. Sa kanyang titig, nandoon ang pag-amin at sa mga mata ni Rina, nandoon ang takot. Takot na sa isang iglap, baka mawala ang taong natutunan na niyang mahalin. Ngunit alam nilang pareho, mula sa gabing iyon, may babaguhin na ang kanilang kwento. At ang tanong ay hindi na kung bakit sila nagkita, kundi kung anong kaya nilang gawin para manatiling magkasama. Mula ng gabing iyon, hindi na nagpakita si Seth. Sa unang araw ay inisip ni Rina na baka nagtatago lamang ito mula sa mga tagapagbantay. Sa ikalawa, inisip niyang pinoprotektahan lang siya. Ngunit pagdating ng ikatlong araw, habang mag-isa siya sa ilalim ng punong akasya, hawak pa rin ang luma niyang sketchpad at nilalarawan ang mga matang matagal na niyang kinapisado. Doon niya tuluyang naramdaman ang isang uri ng katahimikan na hindi na maibalik. Hindi ito kagaya ng katahimikang kinagisnan niya noong bata pa siya. Ang katahimikang ito ay may kasamang puwang, isang kawalan. Sa tuwing papikit siya, naghihintay siya sa anino ni Seth. Sa tuwing hinahaplos ng hangin ang kanyang pisngi, umaasa siyang iyon ay ang malamig na palad nito. Ngunit wala, ni isang anino, ni isang bulong, ni isang presensya. Nagpatuloy siya sa araw-araw niyang buhay, pero hindi na siya katulad ng dati. Hindi na sapat ang pintura para mailabas niya ang kanyang damdamin. Ang mga guhit niya ngayon ay walang kulay, ang mga anyo ay tila nakatigil sa oras. Hanggang isang gabi, habang nananaginip, ay muling bumalik si Seth sa kanyang panaginip. Nakatayo ito sa gitna ng dilim, mas maputla kaysa dati, ngunit ang mga mata nito ay malambing pa rin. Rina, mahinang tawag nito, hindi ako maaaring manatili. Tumingin siya rito, umaasa na may pag-asang maramdaman muli ang kanyang haplos. Ngunit sa halip, isang malungkot na ngiti lang ang isinagot ng binata. Inalis nila ang koneksyon ko sa mundong ito. Pinatawan nila ako ng isang ritual ng paglimot. Hindi ko na kayang lumapit. Hindi na ako kayang maramdaman ng kahit sino. Hindi totoo yan. Pabulong niyang sagot.
pilit nilalabanan ang pagising. Mahal kita, Seth. Hindi nila kayang burahin iyon. Kung ganoon, wika ni Seth, hanapin mo ako. Ngunit sa oras na gawin mo ito, baka hindi na ako ang Seth na kilala mo. Pagkagising ni Rina, agad siyang lumuhod sa sahig ng kanyang kwarto, hawak ang sketchpad. Ang unang pahina, na dati ay blanko, ay may bagong guhit, ang larawan ni Seth, nakatalikod, palayo. Doon siya napaiyak. Iyon na ang huling alaala na naiwan sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, pilit niyang binalikan ang mga lugar kung saan sila nagkikita. Pumunta siya sa lumang silid-aklatan, ngunit sarado na ito. Sa ilalim ng akasya, nanatili siyang manisa, tahimik. Umaasang kahit isang anino lang ni Seth ay muling babalik. Ngunit sa halip na mga alaala, ang dumating ay mga araw na parang paulit-ulit na naiiwan walang saysay. Minsan, habang nasa ospital ang kanyang ama para sa gamutan, napadaan siya sa chapel at doon muling sumiklab ang damdamin niya. Nakaluhod siya at sa gitna ng katahimikan ay inamin sa sarili na si Seth ay higit pa sa isang alaala. Isa itong bahagi ng pagkatao niya na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Ngunit kung totoo ngang pinatawan ito ng ritual ng paglimot, may bahagi sa kanya ang hindi sang-ayon. At sa ilalim ng liwanag ng kandila, biglang sumagi sa isipan niya ang isang guhit na minsang iginuhit ni Seth. Isang simbolo, 3 paikot na linya na nababalot ng pulang liwanag. Noon ay hindi niya ito naintindihan, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay nagsusumigaw ito ng kahulugan. Sa gabing iyon, pag-uwi niya, isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto at inilabas ang lahat ng sketchpad at canvas na may larawan ni Seth. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga guhit at doon nabuo ang isang pattern. Mga simbolong tila nagsasalita, nagtuturo, naglalapit sa kanya sa isang landas na hindi niya kailanman pinangarap tahakin. Naalala niyang isang aklat sa silid-aklatan ng Fine Arts Department, isang lumang libro ng mga engkanto at ritual. Kinabukasan, agad niya itong pinuntahan. Habang binubuklat niya ang alikabok na mga pahina, tumambad sa kanya ang pamilyar na simbolo. Doon niya nalaman ang tawag dito, ritual ng paglimot. Isang sinaunang kapangyarihan na ginagamit ng mga tagapagbantay upang putulin ang koneksyon ng isang nilalang sa mundo ng tao. Ngunit sa huling pahina ng aklat, may nakasulat na babala. Ang ritual ng paglimot ay hindi ganap kapag ang isang mortal ay may damdaming higit pa sa alaala, isang damdaming humahawak sa kaluluwa ng nilalang. May iisang paraan upang ito ay mabawi, isang pagtawag, isang panalangin, isang alay ng puso. Sa oras na maisagawa ito, maaaring bumalik ang alaala ng nilalang. Ngunit kapalit nito ay ang posibilidad na ang mortal ay maputol sa sariling mundo at mapunta sa pagitan sa isang lugar kung saan wala ng daan pabalik. Hawak ang kaalamang iyon, hindi na nag-atubili si Rina. Alam niyang delikado. Alam niyang baka hindi niya na muling makita ang kanyang pamilya, ang kanyang normal na buhay. Ngunit para sa kanya, ang buhay na walang Seth ay mas nakakatakot kaysa sa hindi alam. At sa gabing muling dumaan ang malamig na simoy ng hangin, habang ang mga bituin ay tila kumikindat sa katahimikan, binigkas niya ang panalangin. Hindi niya alam kung may makikinig. Ngunit ang puso niya ay buo. Mahal niya si Seth. At kahit ilang mundo pa ang hadlang, handa siyang tahakin ang daang iyon para lamang sa kanya. Sa gabing iyon, matapos niyang bigkasin ang sinaunang panalangin mula sa lumang aklat, naupo si Rina sa gitna ng kanyang silid na tanging liwanag ng kandila ang nagbibigay ng init at ilaw. Sa kanyang paligid ay nakalagay ang mga lumang guhit ni Seth, pinalibutan ng pulang sinulid at ilang piraso ng dahon ng akasya tulad ng inilarawan sa ritual. Sa bawat bulong ng kanyang panalangin ay lumalalim ang kanyang paghinga. Tila ba bumabagal ang oras sa paligid. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Hindi rin niya alam
kung talagang may makikinig. Pero isa lang ang alam niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya muling naririnig ang boses ni Seth, kahit isang beses pa lamang. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, biglang may dumaplis na malamig na hangin sa kanyang batok. Sinundan ito ng paggalaw ng apoy ng kandila na parang pinilit na patayin ng isang hindi nakikitang lakas. At doon niya narinig ang tinig. Mahina, halos hindi marinig, ngunit walang alinlangang boses ni Seth. "Rina," tawag nito. Mabilis siyang lumingon, ngunit walang katao-tao. Tanging hangin at liwanag ng buwan ang kasama niya. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam niya ang koneksyon nila ay muling nabuhay. Bumaba siya sa kanilang bahay, walang pakialam kahit 10 oras ng gabi. Nagtungo siya sa unibersidad, tinahak ang daan patungong likod ng campus kung saan naroon ang punong akasya. Doon, sa lilim ng punong iyon, siya muling naupo, marahang inilapag ang sketchpad at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muling gumuhit, hindi ng mukha ni Seth, kundi ng aninong dumarating. At habang hinahagod ng kanyang lapis ang papel, unti-unting lumamig ang hangin, bumigat ang paligid, at mula sa malayo, sa pagitan ng dilim ng gabi at aninong humahalo sa paligid, isang anyo ang lumitaw. Hindi siya agad nakagalaw. Mula sa pagitan ng mga sanga, lumabas si Seth. Hindi kasing sigla ng dati, mas maputla pa, ang mga mata ay parang pagod at puno ng tanong. Ngunit naroon pa rin ang Seth na kilala niya, ang lalaking minahal niya sa tahimik na paraan, sa gabing walang pangalan, sa pagitan ng mundong kay raming hadlang. Naglakad si Seth palapit, mabagal, tila may alinlangan. "Paano mo ako narating?" tanong nito. Hindi sumagot si Rina. Sa halip, tumayo siya at marahang lumapit, saka hinawakan ang mukha nito. "Hindi kita kailanman iniwan," bulong niya. "At kahit ilang ritual pa ang gawin nila, hindi nila kayang burahin ang puso ko." Napapikit si Seth. Doon niya naramdaman na totoo ang lahat. Hindi ito panaginip, hindi ito ilusyon. Muling bumalik ang damdaming matagal nang pinilit limutin. Ngunit isang bagay ang naiba. Hindi na sila pareho. Si Rina ay isang mortal pa rin. Ngunit may dalang kapangyarihan ng pag-ibig na hindi kayang hadlangan ng kahit sinong nilalang. At si Seth, bagaman vampira pa rin, ay tila nabawasan ng bigat. Ang katawan niya ay hindi nabalot ng kadiliman, kundi ng pag-asang unti-unting gumagapang sa pagitan ng kanilang mga palad. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa kakahuyan ay muling lumitaw ang mga tagapagbantay. Hindi sila galit, ngunit ang presensya nila ay parang bagyong paparating. Sa gitna nila ay ang matandang tagapagbantay, tahimik ngunit may dalang puwersa. Nagtagumpay kang buksan ang daang isinara, wika nito. Ngunit sa bawat pagbabalik, may kapalit. Hindi maaaring manatili ang dalawang kaluluwa sa isang mundong hindi pareho nilang kinabibilangan. Niyakap ni Rina si Seth, buong tapang na humarap sa mga nilalang. "Anuman ang kapalit," aniya, "handa akong tanggapin, basta't huwag niyo na kaming paghiwalayin." Tahimik ang tagapagbantay. Naglakad ito papalapit at iniabot ang isang maliit na sisidlan ng liwanag. "May isa ka pang pagkakataon," sabi nito. "Ngunit sa sandaling tanggapin niyo ito, kailangan mong pumili. Ang mundong ito o ang mundong sa kanya nakalaan." Tumingin si Rina kay Seth. Tiningnan niya ang mga mata nito na puno ng pag-aalala. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Hinawakan niya ang sisidlan at sa pagbukas niya nito, isang liwanag ang lumabas at bumalot sa kanila. Sa liwanag na iyon, tila huminto ang oras. At sa gitna ng liwanag, tanging tinig ni Rina ang naririnig. "Piliin mo akong mahalin bilang tao, hindi bilang nilalang." Pagdilat nila, nawala ang mga tagapagbantay. Nawala ang punong akasya. Nawala ang gabi. Nasa isang lugar na sila na tila bago ngunit pamilyar. Isang bahay sa gilid ng bukid. May araw na sumisikat sa bintana at amoy ng kape sa hangin. Nasa kusina si Rina, nafasuot ng simpleng bestida, habang sa likod niya ay lumabas si Seth. Ngayon ay may kulay na sa pisngi.
may liwanag sa mga mata, at may init na sa kanyang mga palad. At kahit wala silang naaalala sa nakaraan, sa bawat ngiti nilang dalawa ay may pakiramdam ng koneksyon na mas malalim pa sa alaala. Isa na silang bahagi ng parehong mundo. Sa wakas, magkasama. Sa wakas, totoo. Sa bagong umagang iyon, magaan ang hangin, banayad ang araw, at tila nanumbalik ang katahimikan sa puso ni Rina. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang munting bahay sa tabi ng bukid. Nakatingin sa malawak na taniman sa harap ng bahay. Sa kanyang tabi ay isang tasa ng mainit na tsokolate, at sa kanyang mga mata ay isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinintay. Sa loob ng tahanan ay naririnig niya ang tunog ng kutsara sa tasa at ang tinig ni Seth habang inaawit ang isang luma at simpleng tono na tila pamilyar ngunit hindi niya maalala kung saan narinig. Lumabas ito sa pintuan, nakasuot ng puting kamiseta at asul na pantalon. May ngiting may kumpiyansa ngunit may halong pagkamangha sa bawat hakbang na ginagawa nito. Magkasalubong ang kanilang tingin at sa saglit na iyon ay tila bumalik ang lahat ng damdaming matagal nang nakabaon sa malalim na bahagi ng kanilang alaala. Ngunit kakaiba ngayon dahil ang damdaming iyon ay wala ng takot, wala ng hadlang at higit sa lahat wala ng sumpa. Hindi man nila maalala ang buong detalye ng kanilang nakaraan. Ang mga katawan nila ay tila may sariling alaala ng bawat haplos, ng bawat halik, ng bawat salitang binitawan sa dilim. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang nararamdaman ang tibok ng pusong kumakapit sa damdaming hindi na muling kailangang ipaglaban. Isang hapon, habang magkasamang nag-aayos ng mga halaman si Rina at Seth sa harap ng bahay, napalingon si Rina sa kanyang kanan. Sa di kalayuan ay may batang babae na naglalakad, may hawak na lumang sketchpad at nakatingin sa kanila. Sa unay inakala niyang kapitbahay lang ito, ngunit nang magtagpo ang kanilang mata, tila may pamilyar na koneksyon ang bata kay Seth. Yumuko ito at iniwan ang sketchpad sa may pinto, saka umalis na parang hangin. Paglapit nila, binuksan ni Rina ang sketchpad at tumambad sa kanila ang mga guhit. Una, mga anyo ng puno, mga mata sa dilim, isang babae sa ilalim ng akasya, isang lalaking may mapupulang mata, at sa dulo, isang larawan nilang dalawa, magkahawak kamay sa liwanag. Hindi alam ni Rina kung bakit naninginig ang kanyang mga kamay. Si Seth ay tahimik lang, ngunit sa kanyang mga mata ay naroroon ang isang pag-unawa na tila noon pa niya alam. Hindi ba't ikaw ang laging gumuguhit? Tanong ni Seth, bahagyan nakangiti. Siguro, sagot ni Rina. Pero ang mga guhit na to, hindi galing sa isip ko. Parang galing sa puso. Sa gabing iyon, habang natutulog si Rina, muling bumalik ang isang panaginip. Hindi ito tulad ng dati, hindi madilim, hindi mapait. Isang lugar ito na puno ng liwanag at sa gitna nito ay naroroon ang isang matandang diwata. May mahahabang puting buhok at mapupungay na mata. Ang pagmamahal, wika ng diwata, ay hindi kailangan ng alaala upang manatili, sapat ang damdamin. At kayong dalawa ay pumili ng isa't isa kahit wala kayong katiyakan. Iyan ang tunay na mahika. Pagkagising ni Rina, muli niyang tiningnan ang sketchpad na iniwan ng batang babae. Sa huling pahina nito ay may nakasulat. Hindi pamilyar ang sulat kamay, ngunit malinaw ang mensahe. Kapag mahal mo, hanapin mo. Kapag nahanap mo, alagaan mo. At kapag nasayo na, huwag mo nang tanungin kung bakit, basta mahalin mo lang. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Seth sa may kusina, nagsasalin ng kape. Pagharap nito sa kanya, parang natural lang ang lahat. Walang tanong kung bakit sila narito, kung paanong mula sa dilim ay napunta sila sa liwanag. Walang tanong kung dapat ba o hindi. Sa halip, isang ngiti lang, isang pagbati,
at isang yakap na nagsasabing, kahit pa wala tayong alaala ng mga sakripisyong dinaanan natin, ang damdamin natin ay hindi kailanman nawala. Sa mundong iyon na bago para sa kanila, pareho silang nagsimula muli, hindi bilang engkanto at mortal, kundi bilang dalawang taong minahal ang isa't isa sa paraang hindi kayan ipaliwanag ng isip, pero ganap na nararamdaman ng puso. Mula nang magising sila sa bagong mundong iyon, parang naging panaginip ang bawat araw para kina Rina at Seth. Wala na ang anino ng nakaraan, wala na ring bakas ng mga tagapagbantay o mga nilalang mula sa kabilang mundo. Tila binigyan sila ng ikalawang pagkakataon, isang simula na wala ng pag-aalangan, walang mga tanong, at higit sa lahat, walang kailangang ipaglaban. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo sa tahimik na buhay na iyon, unti-unti ring nagsimulang mataramdam si Rina ng hindi maipaliwanag na pag-uusisa. Hindi ito pagdududa, kundi isang tahimik na pagtawag mula sa kanyang loob. Sa bawat sandaling magkasama sila ni Seth, kapag magkaagapay silang naglalakad sa tabing bukid, kapag sabay silang kumakain ng agahan, o kapag magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng araw, may mga saglit na parang napapaisip siya, may mga sandaling nakatitig siya sa mukha ni Seth at nararamdaman niyang may bahagi itong hindi pa niya muling nakikita. Isang gabi, habang pareho silang nakahiga at nakatingala sa kisame, nagtanong si Rina sa malumanay na tinig, "May mga bagay ka bang nararamdaman pero hindi mo maalala?" Tahimik si Seth ng ilang saglit bago siya tumugon. "Minsan may nararamdaman akong lungkot kahit wala namang dahilan. Parang may mga gabi na bigla na lang akong nauupos pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tapos kapag tinitingnan kita, bigla akong nakakagaan." Napatingin si Rina sa kanya at bagamat tahimik ang kanyang puso, may bahagyang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong itanong, pero kailangan niyang marinig. "Paano kung may bahagi ng sarili mong bumalik?" tanong niya. "Paano kung may bumalik na alaala, pero hindi mo sigurado kung totoo?" Kinabukasan, habang nag-iisa si Rina sa likod ng kanilang bahay, inilabas niya muli ang sketchpad na iniwan ng batang babae. Inisa-isa niya ang bawat pahina. May isang larawan doon na hindi pa nang nakita. Isang eksena sa loob ng lumang silid-aklatan. May dalawang taong magkayakap sa gitna ng alikabok at lumang aklat. Nang hawakan niya ito, tila may dumaloy na init mula sa kanyang palad papunta sa kanyang dibdib. Isang iglap bumalik sa kanyang isipan ang larawan ng sarili niyang nakaupo sa luma at sirang mesa, habang si Seth ay nakatayo sa kanyang harapan, hawak ang kanyang mukha, at binibigkas ang salitang, "Piliin mo akong mahalin, kahit ito na ang huling pagkakataon." Napaupo siya sa damuhan, nanginginig ang kamay at hindi makapagsalita. Hindi ito imahinasyon, hindi rin ito simpleng pakiramdam. Isa itong alaala, isang alaala ng hindi kilalang nakaraan na parang bahagi ng mas matagal ng kwento na pinutol at muling binuo. Sa pagbalik niya sa loob ng bahay, dinala niya ang sketchpad at ipinakita kay Seth ang larawang iyon. "Tingnan mo ito," mahinahon niyang wika. Pinagmasdan ito ni Seth, tahimik. Hindi siya agad nagsalita, ngunit sa pagdaan ng ilang segundo, bigla na lang siyang napahawak sa sintido niya, napapikit at napaluhod sa sahig. Sa gitna ng kanyang paghinga ay biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Naalala ko to," mahina niyang sabi. "Rina, tayo to noon." Agad siyang nilapitan ni Rina, niyakap ng mahigpit habang sabay silang naluluha. Parang biglang bumukas ang isang pinto sa kanilang mga isipan at unti-unting bumalik ang mga piraso ng kwento. Ang kanilang pagkikita sa ilalim ng punong akasya, ang mga tagpo sa madilim na daan, ang halik sa silid-aklatan, ang mga tagapagbantay at ang ritual na ginawa nila para mapanatili ang isa't isa. Ngunit sa pagbabalik ng alaala ay may kasamang takot,
Dahil kung bumabalik ang kanilang nakaraan, bumabalik din ba ang panganib na dati nilang tinakasan? Sa gabing iyon, habang magkahawak silang nakaupo sa sala, tahimik na pinakinggan nila ang katahimikan ng gabi. Pareho nilang nararamdaman na ang katahimikang ito ay hindi pang matagalan. May paparating, isang bagay na mas malalim pa sa alaala, mas malakas pa sa takot, at mas matinding hamon kaysa sa una nilang hinarap. Ngunit ngayon, alam nilang mas handa na sila dahil kung dati ay ipinaglaban nila ang pag-ibig kahit wala silang katiyakan, ngayon ay meron na silang isa't isa, hindi na bilang nilalang ng magkahiwalay na mundo, kundi bilang dalawang taong piniling magmahal muli, kahit ilang beses pa silang burahin ng tadhana. Sa mga araw na sumunod, ramdam ni Rina at Seth ang panibagong tibok ng kanilang mga puso. Hindi na lamang ito ritmo ng pag-ibig, kundi pulso ng isang babala. Hindi man nila lantarang binibigkas, pareho nilang nararamdaman na may nagbabadyang pagbabago sa paligid. Minsan, sa hating gabi, habang magkatabi silang natutulog, biglang tumitigil ang ihip ng hangin sa labas at sumisikip ang paligid, para bang may matang nakatanaw mula sa kadiliman. Sa araw, may mga ibong bigla na lang lumilipad palayo mula sa kawayan sa likod ng bahay na para bang may paparating. At isang gabi, habang nakaupo sila sa likod bahay at pinagmamasdan ang langit, may dumaan na aninong wala sa linya ng liwanag. Isang iglap ng presensya na hindi nila nakita, pero kapwa nila naramdaman. Hindi na nagatubili si Rina. Kinausap niya si Seth. Alam mong babalik sila, di ba? Marahang tanong niya habang nakatingin sa apoy ng kalan. Oo, sagot ni Seth. Ang pagbabalik ng ating alaala ay senyales na muling nagbubukas ang pinto sa pagitan ng mundo. At kapag nagising ang koneksyon, hindi na ito mapipigilan. Lalapit at lalapit ang mga tagapagbantay, lalo na kung naniniwala silang nilabag natin ang batas. Pero wala naman tayong sinirang batas. Giit ni Rina, pinili lang nating magmahal. Wala tayong inagaw, wala tayong sinaktan. Sa mundo nila, sagot ni Seth, ang pag-ibig na hindi nila maunawaan ay isang banta. Kinabukasan, nagdesisyon si Rina na harapin ang katotohanan. Hindi siya pumayag na mabuhay sa takot. Pumunta siya sa silid at inilabas ang luma niyang mga guhit. Doon niya nakita ang isang simbolo, isang pabilog na imahe na tila isang mata na may 3 ulap sa paligid. Ito ang simbolo ng pagtawag sa mga tagapagbantay, hindi upang labanan sila, kundi upang harapin sila. Kung papalapit na sila, hahayaan ko silang lumapit. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako magtatago, hindi ako magpapasilip sa dilim. Haharapin ko sila. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa, wika ni Seth. Magkasama tayong lumaban noon, magkasama pa rin tayo ngayon. Sabay nilang ginuhit ang simbolo sa lupa gamit ang pinaghalong abo at asin. Sa gitna nito ay inilagay ni Rina ang sketchpad, ang buod ng kanilang alaala, ang saksi sa bawat yugto ng kanilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang saglit, unti-unting lumamig ang hangin. Ang liwanag sa paligid ay tila hinihigop papasok sa gitna ng guhit. Hanggang sa isang iglap, tumambad sa kanila ang 3 nilalang na tila mula sa hangin mismo isinilang. Hindi sila mukhang nilalang ng kasamaan, ngunit hindi rin sila mukhang tao. Ang kanilang presensya ay parang panahon, mahirap hawakan, hindi mo kayang kontrolin. Ang pinakamatanda sa kanila ay lumapit at tumingin kay Rina. Mortal, aniya sa tinig na parang himig ng hangin. Ikaw ang nagsagawa ng tawag. Anong hinahanap mo? Hindi ako naghahanap, sagot ni Rina. Ako ang nahanap at ngayon humaharap ako sa inyo hindi para magpaliwanag, kundi para magsabi ng totoo. Ang totoo ay hindi laging katanggap-tanggap, tugon ng isa. Lalo na kung salungat ito sa balanse ng 2 mundo. Pero ang puso namin, sambit ni Seth, ay hindi bahagi ng kahit anong mundo.
Wala ito sa ilalim ng batas ng engkanto o ng tao. Isa itong bagay na tumitibok sa gitna, sa pagitan, at kung tinatawag niyong banta ang ganitong pagmamahal. Marahil oras na para tanungin kung anong uri ng mundo ang ayaw tumanggap nito. Tahimik ang mga nilalang. Ang hangin ay tila huminto. Matapos ang ilang sandali, muling nagsalita ang matandang tagapagbantay. May iisang alok ang mundong ito sa mga pusong tumitibok ng labis. Isa itong sagradong halik, isang ritual ng pagbabago. Ngunit sa sandaling ito'y isagawa, mawawala ang lahat. Ang alaala, ang lakas, ang koneksyon sa kahit anong mundo maliban sa isa. Anong ibig sabihin? Tanong ni Rina. Kung pipiliin mong halikan si Seth sa ilalim ng liwanag ng huling buwan ng taon, pareho kayong magiging ganap na mortal. Wala nang bakas ng nakaraan, wala nang koneksyon sa engkanto. Magiging tao kayong dalawa. Ngunit kapalit nito, makakalimutan ninyo ang lahat ng ito. Napalunok si Rina. Tumingin siya kay Seth. Wala nang alinlangan sa kanyang puso. Hindi na mahalaga kung maalala pa nila ang lahat. Ang mas sa gabing iyon, habang bilog na bilog ang buwan, sa ilalim ng liwanag nito, magkahawak kamay silang tumayo sa gitna ng guhit. Walang engranding dasal, walang sigaw, walang magik na makulay. Isang tahimik na halik lang. Isang sagradong sandaling parang matagal nang hinihintay ng daigdig. At sa halik na iyon, pumikit sila ng sabay, hindi dahil sa takot, kundi bilang tanda ng lubos na pagtanggap. Pagdilat ng kanilang mga mata, wala na ang mga guhit sa lupa. Wala na ang lamig ng hangin, wala na ang mga nilalang, at wala na ring anino ng dating alaala. Pero sa loob ng kanilang mga puso, may nanatili, isang pakiramdam, isang katiyakan, na kahit hindi nila alam kung bakit mahalaga ang bawat yakap, kung bakit kumpleto sila sa isa't isa, alam nila, sapat na iyon para simulan ang isang panibagong buhay, magkasama, muli. Pagkatapos ng gabing iyon, isang bagong liwanag ang bumungad kina Rina at Seth. Sa umagang tila wala ng bakas ng kahapon, bumangon sila mula sa kanilang higaan na para bang muling isinilang. Ang paligid ay tahimik pa rin, ang hangin ay sariwa, ngunit ang mga puso nila ay magaan, hindi dahil sa naalala nila ang lahat, kundi dahil hindi na nila kailangang alalahanin. Sa bawat kilos, sa bawat titig, sa bawat ngiti nila sa isa't isa, nandoon ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila matagal na silang magkasama kahit hindi nila maibalik ang mga detalye ng kung paanong nagsimula ang lahat. Habang naghain si Rina ng almusal, nakaupo si Seth sa may pintuan. Pinagmamasdan ang liwanag ng araw na unti-unting bumababa sa bukirin. Wala silang salitang kailangang bitawan, ngunit kapwa nila ramdam ang kapayapaang hindi nabibili ng alaala. Wala na ang pangil, wala na ang dilim, wala na ang takot. Si Seth ay isa ng ganap na tao. Mainit na ang kanyang palad at sa unang pagkakataon tumibok ang kanyang puso hindi bilang isang nilalang na isinumpa ng dalawang mundo, kundi bilang isang lalaking minahal at piniling muling mabuhay. Si Rina naman, bagaman hindi na rin niya hawak ang lahat ng alaala, ay buo pa rin. Sapagkat ang puso niyang dati ay nabalot ng lungkot at pag-iisa. Ngayon ay puno ng bagong pag-asa. Isa itong buhay na walang magic, walang ritual, ngunit may pagmamahal na mas totoo kaysa alinmang kwento. Isang araw, habang namimili sila sa palengke sa bayan, may matandang babae ang lumapit sa kanila. Nakasuot ito ng lumang bestida at may hawak na tungkod. Saglit itong tumitig sa kanila bago ngumiti. Magandang kulay ng damdamin ninyo, anito, tahimik ngunit malalim. Para kayong punong matagal ng tinanim at ngayon pa lang muling namumulakla. Napangiti lang si Rina at Seth. Bahagyang nagtatinginan at tumango sa matanda bilang pasasalamat bago muling nadlakad palayo. Sa likod nila, ang matandang babae ay unti-unting nawala sa gitna ng mga tao.
tulad ng isang alaala, isang bulong ng paalala na ang mundo ay hindi laging nakikita sa mata, kundi nararamdaman sa puso. Lumipas sa mga buwan, naging mas simple ang buhay nila. Tuwing umaga, sabay silang nagtatanim sa maliit na gulayan sa likod ng bahay. Tuwing hapon, magkaagapay silang nauupo sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga. At sa gabi, bago matulog, madalas ay ikinukwento ni Rina ang mga bagay na hindi niya maalala, mga kwentong siya mismo ang bumubuo. Isang gabi, habang pareho silang nakahiga sa bubungan at pinagmamasdan ng mga bituin, biglang nagsalita si Seth. Minsan naiisip ko, kung babalik ang lahat ng alaala natin, pipiliin mo pa rin ba ako? Napatingin si Rina sa kanya, ngumiti at sabay sabing, Seth, hindi ko kailangang maalala ang lahat para malaman kung mahal kita. Kasi sa bawat araw na kasama kita, alam kong ito ang tamang kwento para sa atin. Wala nang kailangang tatunayan. Wala nang kailangang baguhin. Sa mundong tahimik at simpleng binuo nila, nandoon ang isang katotohanang mas mahalaga pa sa lahat ng magic na minsan ay bumalot sa kanila. Na ang tunay na pag-ibig, hindi nasusukat sa haba ng panahon o sa dami ng alaala. Ito ay nasusukat sa pagpili, araw-araw, tahimik, totoo. At sa bawat araw na pinipili nila ang isa't isa, muli nilang binubuo ang kwento na minsan na nilang ipinaglaban, minsan na nilang pinakawalan, at nayo'y tuluyan na nilang tinanggap. Sa pagitan ng alaala at bagong simula, nandoon ang pagmamahalan nilang hindi kailanman nabura. Ito ang wakas ng kwento ng isang engkantong vampira at ng isang dalagang mortal, isang pag-ibig na naging tao, naging totoo, at sa huli, naging tahanan.